Makakausap po natin ngayon, Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa. Asek De Mesa, magandang gabi po sa inyo. Hi, Pinky. Good evening. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay. Unang-una po, ano ang inyong masasabi sa mga alegasyon na hindi raw maganda ang kalidad ng murang bigas na ibebenta ng gobyerno? Ah, Pinky, gusto lang namin sabihin na matagal na itong programa ng ating kagawaran. In fact, nagsimula tayo dito sa ating P29 at saka yung Rice for All natin, the same quality ng bigas. At sa loob ng 6 na buwan na ini-implement natin ito, wala naman tayong natatanggap ng mga major complaints regarding sa quality ng bigas. At ito ay galing sa tanim at harvest ng ating mga magsasaka, itong bigas ng NFA at kagaya rin ng nabanggit ng ating kalihim, ito rin yung mga bigas na niluluto at kinakain sa DA on everyday basis. So Asek, kayo na po magsabi sa atin, muli, let's underscore, bukas po mag-uumpisa yung pagbenta ng 20 pesos sa Cebu. Tama ho ba? Yes po. Tomorrow yung official launch ng ating Benteng Bigas Meron na program at ito ay through our Kadiwa program muna. So wala pa yung partisipasyon ng lokal na pamahalaan dahil nga dun sa posibleng issue na nailatag na rin ni Chairman Garcia regarding sa participation ng lokal na pamahalaan. So susunod kami ang kagawaran sa mga alituntunin ng COMELEC. So for tomorrow through DA Kadiwa program, yung pagbebenta natin ng 20 pesos na bigas. At saan po? Sa Cebu muna ito Lamang. mangyari, Pinky. Opo, sa Cebu pa lamang. Yes. Pero Asek, tuloy-tuloy po ito, no? Magiging tuloy-tuloy ito na programa at yung pondo na nakalaan sa atin ay gastusin natin hanggang sa katapusan ng taon, December 2025. At nagkakaroon na rin ang pagpupulong para doon sa gastusin naman sa 2026 hanggang 2020. Meron ho bang paraan para siguro matulungan ng DA ang mga LGU na magbenta ng murang bigas sakaling hindi ho sila makakuha ng exemption dahil nga doon sa tinatawag na election spending ban? Sa ngayon, kagaya ng nabanggit nga kanina, kailangan nating tumalima doon sa kautusan ng COMELEC. Pero meron na kaming ngayon, April 30, sumulat ulit si Secretary sa COMELEC para magkaroon nga ng clarification hinggil dito sa usapin na ito at ihintayin namin yan hanggang bukas para malaman yung clarity nga sa participation ng mga lokal na pamahalaan. Well, matapos po ang Cebu, saan naman ang sunod na pagbebentahan ng murang bigas at kailan ho kaya ito? Ang target natin ay mga 800,000 households yung maserbisyohan natin dito sa pilot area natin sa Western, Central, and Eastern Visayas. At pwede rin makasama rito yung nag-participate doon sa naunang food security emergency declaration natin na mga LGUs at of course yung mga kadiwa centers natin dito sa Metro Manila. Ano po ang masasabi niyo sa mga nagsasabi namang pamumulitika lamang para sa eleksyon itong murang bigas project? Pinky, ang DA kasi sa technical agency, so outside kami doon sa politika. At matandaan natin, yun nga, yung issue na to nagsimula pa doon sa request namin sa food security emergency dahil ang dami talaga ng stocks ng NFA at ngayon nga umaabot na siya 380,000 metric tons ng bigas sa buong bansa. At ngayon ay peak harvest na rin ng palay. So ang matutulungan natin dito parehas ang ating mga magsasaka na pag naluwag yung mga warehouses natin, inaasahan kasi natin ngayong taon makakabili pa uli ang NFA dahil sa dagdag na pondo ng additional na 500,000 metric tons. So mas malaki kasi yung halaga ng binibili ng NFA kaysa mga local traders. So malaki ang kapakinabangan nito sa ating mga magsasaka. And of course, sa ating mga general public, sa mamimili, na mas magkaroon sila ng access sa mas murang bigas. Ito nga, sa 20 pesos na bigas. Magkano hong inilaan na subsidiya ng gobyerno para dito? Sa ngayon ay meron tayong 5 billion pesos
na pondo na nilaan at ito ay nasa Food Terminal Incorporated or FTI. 4.5 billion dyan yung gagamitin na direct subsidy. Yung 13 pesos kasi kalahati nun, 650 sasagutin ng FTI. Tapos yung 500 million naman, of course, gagamitin sa logistics, sa packaging at iba pang gastusin. Yung kalahati ng 13 pesos o 6 pesos and 50 centavos ay sasagutin naman ng participating LGUs. So in effect, yung subsidy will be coming from both the national and local government. National and local. Siguro, Asek, isa pang tanong, kung kaya naman ho pala itong gawin, bakit ho kaya hindi noong nakaraang taong pa ginawa ito? Pinky, matandaan din natin na parang may programa tayo na kumbaga nagsimula tayo sa mataas sa presyo, doon pa sa implementasyon nga natin ng Rice for All. Nagsimula tayo dyan sa mataas pa noon, 48, kung di ako nagkakamali. Unti-unti, binaba natin 45 hanggang sa nakarating tayo sa level ng 33 at yung ating P29 naman. Kasi of course, kinukonsidera natin yung stocks na meron tayo sa NFA, yung presyo, kasi last year mataas pa, at ngayon nga ay ang laki na ng ibinaba ng presyo sa international market. Dati umabot yan sa 700, ngayon nasa level na lang ng 350 hanggang $400 per metric ton. At yun nga, yung stocks naman ng NFA ay patuloy naman na dumadami. So may mga factors din na kinukonsidera tayo. At yung ating maximum suggested retail price, nag-start din tayo dyan at 58 pesos. Ngayon, nasa 45 pesos na lang per kilo. Maraming So salamat. marami nang nasimulan ng programa. Marami pong salamat, DA spokesperson Arnel de Mesa.